Ano kayo pakiramdam nito? Uy! Sec Horizon. Actually, modular helmet to. Hindi ko lang matatanggal sa ngayon. May mic tayo nakasabit eh. Yung dual visor to. Ito yung bagong helmet ng Sec. Gagamitin natin para sa ride na to. Riding shoe na gagamitin natin. Itong Elevate. Waterproof. Mataas-taas siya. Parang boots. Tapos may strap tayo sa taas. May mga suede material siya. And may cover up tayo dito sa gilid. Nice. Ito matikas tong part na to eh. Dito tayo nagpapalit ng gear. Actually, itong Elevate na brand, Sec ang nagdala dito sa Pilipinas. Okay din no? Touring shoe. And for our riding jacket na gagamitin para sa ride na to, mesh type jacket from Sec. Ito gustong gusto ko dito eh. Baba ng salamin. Masyado akong matangkad eh. Itong salamin na to, para sa misis ko lang to eh. Oh, diba? Panalong panalo yung get up natin. This is a 2019 Suzuki GSX-S 1000 at ito ang gagamitin natin para sa ride na to. What is special about this bike? Meron tong 150 horsepower at 10,000 RPM at 108 Newton meters of torque at 9,500 RPM. Ito ang ginamit nilang makina sa 2005 until 2008 Suzuki Gixxer 1000 nila. Sobrang ganda ng makina na yon. Until now, ginagamit pa din sa mga latest model nila tulad ng Naked Litro nila. Kahit yung modelong GSX-S 1000, yun pa rin yung ginagamit, pero may onting tweaks lang. Pinahiram muna sa atin to ng mabuti nating kaibigan na si Alexis from Garage Point. Big shoutout sa'yo, Alexis. Nakita nyo yung harapan, parang pangil lang gagamba to. Tapos ito, kilay na nakasimangot. Aftermarket, naka-auxiliary light na tayo. Naku po, patay tayo dito. Mukhang bulabog tong motor na to. Hindi ko pa na mapapay-start to. Pero, ang pinakamatindi dito, ginamitan ng pinakamatinding gulong from Michelin. Sinalpakan nila to ng Michelin Power 5. Guys, sa mga hindi po nakakaalam, Michelin Power 5 ang isa sa pinakamagandang tire when it comes to occasional track days, weekend rides, sa mga twisties. Dahil sobrang kakapit nito. I think 65% yung performance nito in dry condition. First time kong gagamitin to, kaya sobrang excited ako. Lalo na't wala daw tayong kasabay dun sa loop na yon. Tapos puro twisties yung dadaanan natin. Sarap! And yung pattern ng tread niya, diba? Medyo malayo sa Road 6 dahil ulitin ko, performance tire to. Though performance tire din naman ng Road 6, pero mas track oriented to. Start muna natin bago tayo malis. Painitin natin yung makina. Wala agad. Grabe, saan sa tinga nun ah. Okay, tara na. Punta tayo sa location. $627 na! No! Dito kasi sa may Petron kilometer 70 kasi yung meetup eh. Parang dulo na yun ng SLEX eh. Ito may Petron dito. Ano ba ito? Ayun! Kilometer 75. Ako, kaya napata sila dito. Sorry late. Hello po. Ay Mike. Boss, kamusta po? Hello po. Ulit po, ulit. Ay. Ay! Kanina ka pa? Yeah. Saan mo? Happened to you. We're late. Kagising ko lang, shit. Daming motor dito. Ewan ko kasama natin itong mga to. Kasama natin yung ano? Yung marami? Hindi. Akala. Ito lang tayo. Pero riders natin, Javis, Jav, Boschi. Ang captain natin is si Michael. Nag-use sweeper ang JD. So, si Ade, si Sir Roland, and Ma'am May. Basic hand signals tayo, hazard sa road. So kung saan napag-lock ka, puro lang, left, right. Tapos kapag ka-incoming or ahead, yung obstacle natin or yung hazard, left, tapos right. Speed up, slow down. Tapos kapag may problema sa motor or meron kayo hindi nararamdaman na hindi kayo okay, thumbs down. Then turn left, turn right. Okay, I think this is it. Try it out na.
For today, kasama natin si Roxanne, si Boss G, I think familiar na kayo sa kanila, and also si Sir JD, syempre founder ng Motorismo. Si Mike, siya yung magiging spear natin, and si Ma'am at si Sir, tsaka ito yung back ride niya, kasama natin si Ma'am. Tracer 900 and V-Strom. Nice. Pa tayo mag-start. Okay, let's go. Mag-i-spear si Mike, then sundan natin the rest nasa likod. Ayan si Mike. Woo! Motorismo Mindoro Loop. Let's go! From Petron, kilometer 75 hanggang dun sa pier. 30 minutes ata yung biyahe. Ewan ko, hindi pa ako nakakarating doon actually. Well, napunta na ako doon one time, pero hindi ako sumakay ng Roro. Wala lang, dumaan lang. Alam ko, nagpaparko pa ako noon eh. Nag-ayos ako ng Siemens book. Doon banda sa dulo yung parang office nila malapit sa pier. Guys, if ever sasama kayo sa mga rides ng Motorismo, sa mga loop ng Motorismo, na by the way, makikita nyo sa application nila kung saan yung next destination. Etong buwan na to, ayan o, dyan nyo ilalagay yung mga gamit nyo para hindi hassle. Wala kayong dala, libre lang para hindi masakit sa katawan. So if ever, kunyari Palawan, ganon. I think nag 5 days ang Motorismo o 1 week sa Palawan eh. So doon nyo ilalagay yung gamit nyo if ever magmalita kayo, diba? Napaka-convenient ng ride na to eh. Kung gusto nyo malaman yung mga napunta ng Motorismo, yung mga itinerary nila, punta lang kayo sa application. Ito naman ang sulat naman lahat. Download nyo lang, Motorismo, libre lang yan sa Google Play. Grabe itong tambuche na to. Hindi ko marinig yung boses ko. First time ko magpupunta ng Mindoro ha. Hindi ko mapunta-puntahan tong lugar na to. Tsaka pangarap kong mag-ride na sinasakay yung motor sa Roro eh. Never ko na-experience yun till today. Parang asa ko na siya. Lagi lang natin napapanood sa YouTube yung mga ganong ride eh. Ganda ng pagkakarap nitong Ninja 400 ni Roxanne. Alam niyo yung pula ng ADV 160, parang ganito eh. Tignan nyo, dalawang babae yan ha. Pero ang gamit Ninja 400 tsaka Trident. If ever nangangamba kayo, baka hindi nyo kayanin yung mga ganyang klaseng motor kasi beginner kayo, just keep in mind na kung kaya nilang dalawa, kaya nyo rin. Tanga Sport, diretso tayo. Naalala ko, nag-ayos pala ako ng papers na sa una kong barko. Dito ako napunta. Dati kasi mas mabilis mag-ayos dito eh, ng mga Siemens book. Ewan ko lang ngayon ha. Sa mga nagbabarko dyan, let me know in the comment section kung mabilis pa rin ba dito. Word of Atanga. Ano yun? Walang B tsaka S. May ticket ba to? Ano ba? Then dalawa pala. Ito yung part na kung saan kuha tayo ng ticket. Ewan ko ha. Roro, Calapan, Abra, Katiklan, Romblon, Kulasik, Masbate, Cebu. This is the 1200 Tiger from Triumph. Ito yung 900. Actually, kahit ito lang okay na eh. Ganda eh oh. Dito anong ginagawa? Kuha ticket? TTA muna, doon ang ticket. Doon pa. Philippine Ports Authority. And then yung ticket sa loob. Sa loob na no? Tibigyan ng ticket pala ka. Okay. First time naman mag-Roro. First time ko mag-Mindoro. Tsaka Roro. Oo. Saya to. Talaga? 3 oras. Roro, 3 oras? 3 hours. Tulog no? Thanks Boss Mike. Ito halimaw ito oh. Tracer 9. Makakaranas ng dagat Huling ranas ko ng dagat, kailan ba yun? Nagbabarko pa ako nasa Brazil pa tayo.
gear natin para hindi gumalaw. First time natin tong sumakay ng Roro. Nakakamiss ang dagat Makakita ka ng ganito. Dito sa babaan, dito yung mga motor natin and yung mga ibang sasakyan, dito nila kinakarga. Ano pangalan ng Roro na to? Santa Carmelita. 3 hours ata yung biyahe natin as per motorismo. Pasok tayo dito sa loob. Dito lahat ng mga pasahero. Wala tayong dadaan ng lubak or wala. Experience mo walang lubak. Magandang kalsada. Walang masyadong sasakyan. Maluwag. Tapos pagdating mo nung medyo may magandang twisties dyan. and of course, si Rox. Okay lang yan. Ganun talaga. And si Boss G kasama rin natin. Mukhang malapit-lapit na tayo mga Kitty Pies. Boss G, saan ba dito yung Puerto Galera? Lagpas na ba? Lagpas na. Sa kabila. Okay. Oriental to? Yun. Occidental to? Okay. First time in Doro. Ano ba? Wala pang mga dolphins dito. Kanina mayroon Malapit na tayo sa port mga Kitty Pies. Nice. Nakaka-excite talaga pag mga first time Tara. Mindoro! Okay. Wala tayong kasabay This is the second time nagagamit ako ng GSX-S, pero yung ganitong model first time ko to. Ito yung mas nauna yung ngayon kasi mukhang Gundam na. Ito naman yung puro bilog yung pagkakadesign sa kanya. Pero ang lakas nito third gear pero naangat yung bike. Wala nga lang quick shifter to. Ewan ko lang kung siniset pa to Walang option para sa QS. Libre-libre yung daan Sana ganito sa Manila Imagine niyo yun sa Cavite. Ganito kaluwag, ganito sana hayahayang buhay. 1 hour ride lang to. Tapos lunch tayo. Time check 10:41. Baybayin lang natin to kung saan man tayo mapadpad. Ito yung bayan nila, I think. Abra de Ilog. Bayan na ba yun? Hindi. Yung ganitong klaseng daan, mas nag-enjoy ako sa motor May mga goatee. Municipality of Mamburao. Guys, andito tayo sa Mamburao. Basta ito yung bayan. Ito yung bayan. Mamburao. Okay, tara na. May rating mode ba to? Ba't wala akong makita sa dash? Kain lang tayo saglit dito sa... Boss, anong pangalan nito, boss? Ano po? Leon's Kitchen and Bar. Alam niyo kapag sumama kayo sa motorismo, hindi kain ang ginagawa nila dito, chibog Fiesta lagi yan tignan nyo. Diba? Habig sa inyo Okay na, tapos na tayo mag-lunch. Ayon sa motorismo, meron pa tayong 2.5 hours na ride. Tapos punta na tayo dun sa pagtutuluyan natin. Bam! Ayun na! Nasabi ko na nga ba, mapatak na. Ganda sarap siguro bumaba dyan. May mga tao sa baba Probinsya
ganyan eh. Alam nyo yung mahirap, kakatapos nyo lang kumain, busog ka, tapos alauna, mahangin, tuloy-tuloy yung daan. Result, nakakaantok. Parang gusto ko magkape ah. Mamaya kape tayo. Medyo bumabaksak yung mata ko ah. Kailangan ko ng pampagising. Gising! Anong lugar to? Santa Cruz. Hindi ko lang alam kung kaya mong ilup ang Mindoro ng isang buong araw. I think kaya naman. Basta tuloy-tuloy. Kailangan ko ng twisties. Kailangan natin ng pampagising. Puro straight yung daan eh. Yan, nagising yung diwa ko. Pupunta kayo ng Mindoro, ingat lang kayo sa mga ganito. Also yung mga aso, bigla-bigla tumatawid. Kaya kahit libre yung daan, hirap mo one time big time dito. Malalayo yung mga hospital, yung mga lugar. Itong lugar na to parang marilaki yung vibes eh oh. Wow! Ang ganda! Woo! Ganda oh! Wow! Woohoo! Ganda, solid to. Kaso walang tubig, pero ang ganda pa rin. Naulan banda dun, no? Woo! Dilim na dito sa part na to. Huwag kayong magra-ride ng ganito kalayo nang wala kayong sapat na tulog. Well, karamihan sa mga kasama natin ngayon puyat. Kung di dahil hindi ka makatulog kasi excited ka. And sa side ko, sobrang busy ko kasi kagabi binubukas natin si Soju. By the way, andito tayo sa Seasons Venue. Dito to sa may San Jose Occidental. Habang malapit na kami, alam mo yung isang mata na lang yung nakadilat sa'yo. Buti nakarating ng safe sa awa ng Diyos. Thank you. Day 2 dito sa Mindoro Loop. Ngayong araw hindi tayo mag-ride actually. Excited na ako mag-backstroke eh. Let's go island hopping! Mga kitipais, meron ditong jellyfish. Ewan nakita yung sobrang ano eh, buo na tayo ng isa. Saan? Ang ano, jellyfish na ano. Wala siyang tentacles, no? Dami oh. Bye-bye San Jose.
Till we meet again. Di ko alam kung kailan, pero sana makabalik dito. Ganda nito. Kahit di ko sama ang motorista, kahit mag-isa lang ako, solid dito. Yun, thank you. Woo! Ito ang good morning. Diba? Sarap. Ang log-log huminga kapag nakakita ka ganito na walang mga building, walang mga sasakyan. Luwag ng daan, tapos ganito yung view. Guys, kailangan nyo to once in a while, yung mga ganitong classic ride. Hindi mo kayo mag-ride, at least makapunta ka sa mga relaxing na view. Ganito. Teka, ngingiti ba ako? Ano ba to? Itong lugar na to mga kitty-pies, puro corner na to, puro twisties. Oo nga, paakyat to. Pagising ng dugo itong lugar na to. Malalay lang mga kitty-pies. Parang painting. Grabe to. Sobrang ganda. Kung tatanungin nyo kung anong gulong ang napakagandang performance pagdating sa corners and dry condition, occasional twisties, ihihiga ka talaga sa corners. Para sa akin, this is the best tire for that. Michelin Power 5. Oh, ang ganda. Masyado ako nag-enjoy sa twisties eh. Sobrang kailangan ko tayo, para pang wala kang problema sa mundo. Tapos ganito ang view mo. My God. Oh, matibay si Mike. Off-road tires to eh. Ang lalaki ng block ng gulong nito eh. Pero humihiga. Lakas ng loob nito ni Mike. Sumasayaw na yung gulong niya. Oo, diba? Ito na tayo mga kitty-pay sa Mansalay. Big shoutout sa mga Mansalay. Assalamualaikum. Spalto na naman. Ito maganda eh. Alam niyo, compared to Michelin Road 6 eh, Power 5, mas gusto ko itong Power 5. Well, magkaiba naman sila ng atake. Ang Road 6 kasi more on street tire na maganda ang kapit kahit sa wet condition. 50-50 ang Road 6 eh. Ito kasi more on performance tire, maganda sa likuan. So sabihin natin mga 65 sa dry and 35 sa wet. Parang ganun eh. Tayo makakababa sa ganito, no? Alam mo, para siyang Mapa Nuepe eh. Patay, 14 kilometers na lang ang natitira para sa gas natin. Bus na to eh, oh.
eto na ang last stop ng Mindoro Loop. Kamusta? Ito yung City Hall nila. Ang ganda ng City Hall nila, no? Ang kinta, parang araw-araw nililinis to eh. Sipag mga tao dito. Calapan City. Lahat kami pagod na actually, pero ang saya, ang saya. Kaya tara, punta na tayo sa pier. So that's our ride for our Mindoro Loop. Kasama ang motorismo. Hindi mangyari to kundi dahil kay Sir JD. Siya may pakanahan nito eh. Ano ba, if ever gusto nilang sumama, anong way para makasama sa ganitong ride? First, you have to download the application or go to our website. Nandun kasi lahat yung schedule ng mga rides natin. Sa Motorismo Philippines or motorismoph.com or download the app, iOS, Android, Motorismo. Andun yung mga information ng mga lugar na pupuntahan. For example, Mindoro. Anong magagawa sa Mindoro? Andun naman, di ba? Nandun lahat. Nandun lahat ng mga information. For the rates, for example, itong Mindoro. Ano ba? Paano ba to? If you go to Mindoro on your own, mag-spend ka around 16 to 18,000. Sa Motorismo, we charge around 22,000. Ano makukuha mo doon? May kasama kang team, may nagpipicture sa'yo, May production ka pa. production team. Tapos meron kang van na nandun yung mga gamit mo na hindi mo mag-worry na lalagay mo dun sa baka sa motor mo. You have people taking care of you like a VIP, like an actual executive. Tsaka lahat ng kakainin mo, it's pre-arranged. Tapos yung mga pupuntahan, yun yung mga scheduled na rin. Tsaka kung wala kang alam sa lugar, kumbaga parang sila na rin yung tourist guide mo eh. Same time, we connect with our fellow riders. Iba yun eh. Kasi pag nasa loop ka na, nagkakaroon talaga kayo ng special connection. At diba nagiging friends na kayo, nagiging family na kayo pagdating sa ano. Hindi mababayaran ng pera yun. Diba mga cutie pies? Sir Roland, may-ari nung Tracer 900. Shoutout nga pala, Team Cibis Philippines. Kasama ko si Idol Jao Moto. Yon. Sana makasama tayo dito sa Motorismo. Swerte ko, kasama ko to. Idol. Yon, also. Si Odette, kasama natin. Siya yung may gamit ng V-Strom kanina. Napakalupit, grabe. Mabuhay Team CB! So that's our Mindoro Loop kasama ang Motorismo. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, kindly leave a like at kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayo mag-alala na sa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. And let me know kung nakapunta man kayo dito sa Mindoro, ano yung mga pinuntahan nyo in the comment section down below. Kaya mga cutie pies, see you sa next content.